Sa panahon ngayon, kung saan mas nagiging advance ang technology ay napakadali nang makahanap ng makakadate lalo na sa online. Nandyan ang social media at napakaraming dating apps. Maaari mo nang makilala ang isang tao sa mga ganitong apps at website. Ngunit paano kung naghahanap ka? Hindi para sa sarili mo kundi para sa ibang tao. At paano kung mahulog ka bigla sa taong yon kahit alam mo na hindi siya para sa'yo? Dear Papa Dudut, magandang umaga o gabi sa lahat. Gusto ko lamang magbahagi ng aking kwento kaya ako sumulat sa inyo. Sana ay swertehin ako at mapili mo ang letter ko, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Sadi. 27 years old na ako and working. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Sa ngayon ay nakatira pa rin ako sa bahay ng parents ko. Okay lang naman siguro yon, lalo na at single ako. Oo, single ako. May nahanap akong love pero hindi pala siya para sa akin. Ang aking kwento ay iikot sa amin ng best friend ko na itatago ko na sa pangalang Jade. Magkababata kami ni Jade. Nasa kabilang street lamang namin ang bahay nila. Mula elementary hanggang high school ay parehas kami ng school na pinasukan. Sobrang close kami to the point na para na kaming magkapatid. Parehas kasi kami ni Jade na only girl sa magkakapatid. Parehas kami naghahanap ng babaeng kapatid at nahanap namin yon sa isa't isa. Kahit magkaiba kami ng ugali ni Jade ay nag-click pa rin kami bilang mag-BFF. Si Jade kasi yung tahimik lang at mahiyain. Hindi siya masyadong nakikisalamuha sa ibang tao unless ka-close ka niya. Ako naman ay outgoing person. Medyo maingay at masayahin. Mahilig din ako makipag-socialize. Bukod kay Jade ay meron pa akong ibang kaibigan habang si Jade ay ako lang. Pero syempre iba pa rin si Jade sa mga kaibigan ko. Kaya nga best friend ko siya. Sobrang komportable kami ni Jade sa isa't isa, Papa Dudut. Hindi na kami nahihiya na mag-open up kapag may problema kaming pinagdadaanan. Lahat ng secrets namin ay alam ng isa't isa. Kapag meron akong crush sa school dati ay sa kanya ko kaagad sinasabi. Ganon din naman si Jade. Minsan nga ay gumagawa na ako ng paraan para mapansin si Jade ng crush niya pero pinipigilan niya ako kasi nahihiya siya sa ganon. Sa aming dalawa ni Jade ay ako ang unang nagkaroon ng boyfriend. College na ako nang magkaroon ako ng first boyfriend na nakilala ko sa isang dating app. Nag-break din naman kami noon after ng 5 months. Nasundan pa yon ang nakilala ko naman sa social media pero 1 year lamang ang itinagal namin. Nakadalawang jowa na ako ng time na yon pero si Jade ay wala pa kahit na isa. Hindi ko rin siya nakikitaan ng interes na makipag-date. Kaya nga biniro ko siya one time na baka lesbian siya at babae ang bet niya. Tinawanan ako ni Jade at ang sabi niya ay hindi siya lesbian. Talagang hindi pa raw niya nakikilala ang lalaking magugustuhan niya. Ang gusto niya kasi ay kung sino ang magiging unang boyfriend niya. Ayun na ang makakasama niya forever. Talagang magkakaiba kami ng prinsipyo ni Jade lalo na pagdating sa usapan ng pag-ibig, Papa Dudut. Ako kasi, mas gusto ko na kumilala ng kumilala hanggang sa matagpuan ko na ang lalaking pakakasalan ko at makakasama ko sa panghabang buhay. Nagpatuloy ako sa pagkakaroon ng jowa habang si Jade ay nanatiling NBSB. Minsan nga kapag lumalabas ako at nagpupunta sa mga bar ay isinasama ko si Jade tapos ay ipinapakilala ko siya sa mga lalaking nakikita ko na may interes sa kanya. Pero talagang wala siyang interes sa mga ganon. Ang gusto niya yata ay yung lalaki na makikilala niya by accident. Tapos ay magkakaroon kagad sila ng sparks. Yung tipong naglalakad siya sa hallway tapos ay magkakabanggaan sila.
Tatapon sa sahig ang mga gamit ni Jade tapos ay pupulutin ng guy tapos magkaka-inlavan na sila. Parang sa mga romance novel lamang, Papa Dudut. Pansin ko kasi na mahiling magbasa ng romance novel ang best friend ko. Kaya baka ganon ang naiisip niyang magiging love story niya. Kagaya ng mga nababasa niya, kumbaga ay hopeless romantic si Jade, Papa Dudut. Pero wala naman akong magagawa kung ganon talaga siya. Kahit ang saya siguro kung parehas kaming may jowa tapos magdo-double date kami somewhere. Nang minsan akong nagpunta sa bahay ni na Jade para isama siya sa date namin ng jowa ko, ay kinausap ako ng nanay niya ng pabiro. Buti ka pa, Sadi, may boyfriend. Abay, ang kaibigan mo ay wala yatang balak na mag-asawa. Hanggang ngayon ay wala pang jowa, sabi ng nanay ni Jade. Naku tita, ang dami ko nang nireto dyan pero walang nagugustuhan. Sagot ko habang natatawa. Hayaan nyo, kapag nagkaroon na ako ng boyfriend ay sa inyo ko ipapakilala, ang sabi naman ni Jade. Abay dapat lang, kanino mo pa ipapakilala kundi sa amin, sabi ng nanay ni Jade. Hindi rin kami nagtagal ng jowa ko na dinala ko sa bahay ni na Jade. Nag-break kami after 4 months kasi nalaman ko na nagkaka-chat pa sila ng ex niya. Ayoko na nag-overthink ako kahit sinabi pa niya na friends lang sila. Mas gusto ko ang magkaroon ng peace of mind kasi yun talaga ang priority ko. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano. Kahit pa mahal na mahal ko ang isang tao, kapag hindi na siya okay para sa mental health ko, ay ika-cut off ko talaga siya sa buhay ko. After ng relationship ko na yon ay sinabi ko sa sarili ko na stop na muna ako. Napansin ko na kasi na puro failed relationships na ang napupuntahan ko. Baka mas okay na gayahin ko na lamang si Jade na hinahayaan ng tadhana na kumilos para mahanap ang tamang lalaki at nag-focus na rin muna ako sa aking career at sa family. Nang mag-birthday si Jade ay simpleng dinner lamang sa bahay ang naging celebration. Ang buong family niya at ako lang ang invited. Ang saya siguro kung may kasamang jowa si Ate Jade, no? Hirit ng mga mas batang kapatid na lalaki ni Jade. Kaya nga buti ka pa na unahan mo nang magkaroon ng jowa ang ate mo kahit na hindi ka pa tapos ng high school, sabi ng mama ni Jade. Huwag nyo na ngang pakialaman ang pagiging NBSB ko. Saka birthday ko ngayon, di ba? Dapat magagandang bagay lang ang sinasabi ninyo tungkol sa akin. Pabirong wika pa ni Jade. Kasi naman, nadagdagan na naman ang edad mo, bes. Pero wala ka pa rin jowa, turan ko. Ano bang mali sa pagiging single? Happy naman ako, ang sabi ni Jade. Mas magiging happy ka kapag may boyfriend ka, hirit ko. Nako, ang sabihin mo sasakit lang ang ulo ko. Ang dami ko nang nakitang relationship na sa una lang masaya, natatawang sabi ni Jade. Hayaan mo at hahanapan kita ng magiging jowa mo, bes. Ako nang bahala, sambit ko. Tinawanan lamang ako ni Jade sa sinabi ko na yon. Pero ang hindi niya alam ay seryoso ako sa sinabi ko na hahanapan ko siya ng pwede niyang maging boyfriend. Parang time na rin kasi yon, Papa Dudut, para naman ma-experience ni Jade kung paano ang magkaroon ng jowa. Na-feel ko na gusto na rin ng family niya na pumasok siya sa isang relasyon. Kaya magandang chance na yon para ako na ang kumilos para sa aking best friend. Bumuo ako ng plano kung paano ko mahahanap ang lalaking pwedeng magustuhan ni Jade. Tinawag ko yon na Operation Hanapan ng Jowa si Bes. Alam ko na irereto ko si Jade sa mga single guys na kilala ko at iba-blind date ko sila, ay hindi papayag si Jade. Hindi siya sisipot sa ganon. Madali siyang makakaiwas, Papa Dudut. Pero bago ako bumuo ng isang plano ay inisip ko muna ang lalaking type ni Jade. Bilang ako ang kanyang best friend, dapat ay alam ko yon. Binalikan ko yung mga lalaking naging crush ni Jade noong nag-aaral pa lamang kami. Kung ano-ano ang mga katangian nila at kung ano ang itsura nila. Para kapag meron akong nakita na kagaya ng mga lalaking yon, ay may malaking chance na magugustuhan sila ni Jade.
Dahil sa hindi uubra si Jade sa blind date o reto ay may naisip akong isang magandang ideya, Papa Dudut. Gagamit ako ng dating app. Magpapanggap akong si Jade. Gagamitin ko ang pictures niya at ako ang makikipag-chat on her behalf. Tapos kapag okay na ang lahat at na-feel ko na nagugustuhan na ng guy si Jade sa dating app ay saka ko yun sasabihin kay Jade. Siyempre ang hahanapin kong lalaki ay yung alam kong magugustuhan ng best friend ko. Isang dating app ang dindownload ko sa aking cellphone. Yung walang video call at puro chat lang. Siyempre hindi ako pwedeng makipag-video call sa mga nakaka-chat ko kasi malalaman nila na hindi ako yung nasa picture na gamit ko. Nag-download ako ng magandang picture ni Jade mula sa mga social media accounts niya at yun ang nilagay ko sa profile niya sa dating app. Lahat din ng mga informations na inilagay ko ay kay Jade. Kagaya ng age, birthday at kung saang city siya nakatira. Pati ang interest ni Jade ay yun din ang nilagay ko. Talagang aakalain ang makakakita na nakakakilala kay Jade na sa kanya ang profile na yon sa dating app na yon, Papa Dudut. Nang masetup ko na ang profile ni Jade ay nagsimula na akong mag-swipe left and right sa mga guys sa dating app na yon. Ang pinipili ko lang ay yung may same interest ni Jade at ang physical appearance ay magugustuhan niya. Sa loob pa lamang ng isang oras ay marami na akong nakamatch. Lahat sila ay chinat ko para mas makilala ko sila ng maayos. May ilan na okay noong umpisa pero habang nakikilala ko ay hindi na okay kaya itinigil ko na muna at nagpahinga muna ako sa pakikipag-chat. The next day ay tinuloy ko ang pakikipag-chat gamit ang dating app na yon, Papa Dudut. Pag open ko pa lamang ng app ay meron 3 guys na nakamatch si Jade. Inisa-isa kong tingnan ng maayos ang profile nila. At isang lalaki ang talagang pumukaw sa atensyon ko. Si Patrick. Matanda siya kay Jade ng 2 years. Isa siyang engineer, independent, mukhang mabango sa picture na meron siya. Chinito, matangkad, sa madaling salita ay gwapo. Hindi ko alam pero nang makita ko si Patrick sa dating app ay kinilig ako para sa kanila ni Jade. Na-imagine ko kasi silang dalawa na nagde-date at nakita kong bagay talaga silang dalawa. Saka malakas ang kutob ko na kapag ipinakilala ko si Patrick kay Jade ay magugustuhan siya ng best friend ko. Mga ganong type kasi ng lalaki ang gusto ni Jade, lalo na yung mga independent. Kay Patrick na lamang ako nag-focus sa pakikipag-chat sa dating app. Kinilala ko talaga siya ng maayos para naman sure ako na hindi siya poser o kaya ay talagang match sila ni Jade. Feeling ko naman ay isa akong cupid na ginagawang ma-in-love ang dalawang tao. Masayang kausap si Patrick, palabiro siya pero hindi naman bastos o nakaka-offend ang mga jokes niya. Tapos sakto na malapit lang ang bahay niya sa kung saan kami nakatira ni Jade. Napakadali lang if ever na magmi-meet na silang dalawa. Siyempre naging madali sa akin ang magpanggap bilang si Jade kasi kilalang kilala ko na ang best friend ko. Lahat ng tanong ni Patrick tungkol kay Jade ay nasagot ko naman ng maayos. 1 week na kaming nagchat-chat ni Patrick at ng time na yon ay medyo nanghihinayang na ako kung bakit hindi ang profile ko ang ginamit ko sa pakikipag-chat sa kanya. Nakita ko kasi kung gaano ka boyfriend material si Patrick. Hindi nga lang boyfriend material kundi husband na. Napakarami niya kasing magagandang katangian na kahit sinong babae ay gugustuhin sa isang lalaki na gusto nilang maging jowa. Pero dahil para kay Jade si Patrick ay wala akong magagawa kundi ang tanggapin na maaaring si Patrick na ang magiging first boyfriend ni Jade. 1 month ko na ang kachat si Patrick at ng time na yon, pakiramdam ko ay nahuhulog na ako sa kanya, Papa Dudut. Kaya lang baka magalit siya sa akin kapag sinabi ko na hindi ako si Jade. Nang time na yon ay pinipilit na ako ni Patrick na kunin ang social media account ni Jade para daw hindi na kami sa dating app nagchat-chat o nag-uusap. Gusto na niya kasi na makapag-video call kami. Inaaya na rin niya akong magkita sila ni Jade. Mas lalo ko na pressure nang sabihin ni Patrick na nagkakaroon na siya ng duda. Baka raw poser ako at hindi talaga yon ang picture ko in real life. After niyang sabihin yon ay napansin ko na naging cold na ang chat niya sa akin. Parang unti-unti na siyang nawawala ng interes na ka-chat ako. Naintindihan ko naman kasi 1 month na kaming magkakilala pero hanggang chat lamang kaming dalawa.
Kaya doon na ako nag-decide na dapat na talaga silang magkita ni Jade at dapat ko na ring sabihin kay Jade ang ginagawa ko ng time na yon. Nag-chat ako kay Patrick at sinabi ko na ready na akong makipag-meet sa kanya in person. Natuwa naman si Patrick, Papa Dudut. Nag-set na kami ng date at lugar kung saan sila magkikita ni Jade. Isang araw wala akong pasok sa work at ganun din si Jade. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa bahay nila kasi meron akong sasabihing importante. Bandang hapon ako dumating sa bahay nila. Usually ay sa sala nila kami nag-uusap pero ng time na yon ay sinabi ko na doon kami sa room niya kasi walang dapat na makarinig sa pag-uusapan naming dalawa. Nang nasa kwarto na kami ni Jade ay sinabi ko na sa kanya na tinutuo ko yung sinasabi ko noong birthday niya. Na ihahanap ko siya ng pwede niyang maging jowa. Sinabi ko na ginamit ko ang identity niya sa isang dating app at meron akong nakitang lalaki na pwede niyang magustuhan. Hindi makapaniwala si Jade na kaya kong gawin yon. Nakita ko na medyo nainis siya pero hindi na lamang niya sinabi sa akin. Humingi ako ng sorry sa kanya at ang sabi ko ay wala akong masamang intensyon. Gusto ko lamang talaga na magkaroon na siya ng boyfriend kung magkakaayos sila ni Patrick. Sinabi ko rin kay Jade na nakapag-set up na ako ng date nila ni Patrick kaya dapat na siyang makipagkita rito. Ano? Sinet up mo ako ng date nang hindi sinasabi sa akin? Bes, bakit mo naman ako pinaparusahan? Sagot pa ni Jade. Sorry talaga Bes, pero just give it a try. Subukan mo lang na makipag-date kay Patrick ng isang beses. Tapos kung hindi mo siya magustuhan ay huwag mo nang ituloy. Please Bes, makipagkita ka sa kanya. Nakakahiya kasi doon sa tao eh. Mabait naman yun at hindi naman kita ipapakilala sa lalaki na sa tingin ko ay hindi mabait at hindi mo magugustuhan. Sabi ko kay Jade. Nahirapan din akong i-convince si Jade na makipag-meet na kay Patrick. Pero ako pa rin ang nagwagi sa huli. Kasi sinuhulan ko siya na ililibre ko siya ng coffee for 1 month kapag pumayag siyang makipag-date kay Patrick. Pumayag din si Jade sa isang kondisyon. Dapat daw ay kasama ko kapag nakipag-meet siya kay Patrick at hindi siya papayag kapag hindi ako sumama. Pumayag ako kasi gusto ko rin makita si Patrick ng personal. Chance ko na rin yon na malaman kung gwapo rin ba siya sa personal. After na pumayag si Jade ay sinabi ko na sa kanya ang mga kailangan niyang malaman tungkol kay Patrick. Pinilagay ko pa sa notes niya sa cellphone ang mga yon para ma-memorize niya at hindi niya makalimutan. Siyempre ako ang naka-chat ni Patrick at hindi siya, kaya kailangan niya talagang malaman ang lahat ng alam ko tungkol kay Patrick. Umuwi na rin ako sa bahay namin pagkatapos naming mag-usap ni Jade. May lungkot akong na-feel nang ma-realize ko na magkikita na sina Jade at Patrick. Naisip ko na paano kung magkagustuhan silang dalawa. Parang masakit yon sa part ko kasi may feelings na nga ako para kay Patrick. Kaya kahit na alam ko na hindi maganda ang humiling ako sa langit na sana'y hindi magustuhan ni Jade si Patrick, malaki naman ang chance na ganon ang mangyari lalo na at hindi naman naghahanap si Jade ng jojowain. Pero kung sakali na magkamabutihan sila, try na lang talaga ako sa isang sulok papadudot. Wala na akong magagawa kundi ang tanggapin yon kung ganon ang mangyayari. Excited din naman ako kahit na hindi ako ang kadate ni Patrick kasi makikita ko na rin siya finally. Habang papalapit na ang araw ng date ni na Jade at Patrick ay palakas ng palakas ang kaba ko. Feeling ko nga ay mas kinakabahan pa ako kaysa kay Jade. Kapag kasi nagkakausap kami tungkol kay Patrick ay chill lamang siya. Na-memorize na raw niyang lahat ng information tungkol kay Patrick at wala na akong dapat na ipag-alala. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagkikita ni na Jade at Patrick. Gabi sila magkikita sa isang coffee shop sa Tagaytay. Wala kaming sasakyan na sarili ni Jade kaya nag-commute lamang kami. Before yon ay nakachat ko na rin si Patrick na may kasama si Jade na friend nito. Naintindihan naman yun ni Patrick at alam niyang nag-iingat lamang si Jade kasi first meet up nilang dalawa. Wala naman daw problema. Pagdating namin sa coffee shop ay nandun na si Patrick. Pagkakita ko pa lamang kay Patrick ay napatulala na ako papadudot. In all fairness, mas malakas ang datingan niya sa personal.
Munti ko pa ngang makalimutan na hindi ako ang imimit ni Patrick kasi mas nauna pa akong maglakad kay Jade palapit kay Patrick. Siyempre, ako kasi ang kachat niya. Mabuti na lamang at nakaalala ako at pinauna ko na si Jade na lapitan si Patrick. Kay Patrick lamang ako nakatingin nang makaupo na kami ni Jade. Nakita ko kung gaano siya kasaya nang makita niya si Jade at halos sinulyapan niya lamang ako. Ipinakilala na ni Patrick ang sarili niya sa amin at ganoon din si Jade dito. Nang ipakilala na ako ni Jade kay Patrick ay nag-shake hands kaming dalawa. Ang plano namin ni Jade ay hihiwalay ako ng table sa kanila para makapag-usap sila ng maayos ni Patrick. Nang magpapaalam na ako na lilipat na ako ng table ay nagsalita si Patrick. "Bakit lilipat ka pa ng table, Sadi? Okay lang naman dito ka eh," ang sabi ni Patrick. "Ay hindi, para makapag-talk kayo ng best friend ko nang kayo lang. Saka third wheel lang naman ako dito eh. Okay lang din sa akin," ang sabi ko at iniwanan ko na silang dalawa. Pumwesto ako malapit sa table nilang dalawa, Papa Dudut. Tumayo na rin ako para maka-order ng kape at isang slice ng cake. Nang magsimula ng mag-usap sina Patrick at Jade ay pinilit kong mapakinggan ang pinag-uusapan nila. Pero kahit medyo malapit ako sa kanila ay hindi ko pa rin maintindihan ang mga sinasabi nila. Pero base sa mukha nila ay alam kong nag-i-enjoy sila na kausap ang isa't isa. Narinig ko rin ang pagtawa ni Jade at ine-expect ko na yon dahil alam kong joker si Patrick. Magiging totoo na ako. Nagsiselos ako, Papa Dudut. Na-imagine ko na ako sana ang nasa pwesto ni Jade. Ako sana ang kaharap ni Patrick at pinapatawa niya. Nawala na rin ang hope ko na hindi magugustuhan ni Jade si Patrick dahil nafe-feel ko na interesado si Jade kay Patrick. Deep inside my heart ay may pagsisisi ako, Papa Dudut. Sana pala ay yung profile account ko na lamang ang ginamit ko sa pag-chat kay Patrick doon sa dating site. Pero naisip ko rin na magiging interesado kaya siya sa akin kung ako mismo ang nakipag-chat sa kanya. Who knows, hindi ba? Ayon, wala akong nagawa kundi ang malungkot at magselos. Pero sa kabilang banda ay happy pa rin ako para kay Jade kung sakali na maging okay sila ni Patrick. At least naging part ako para magkaroon siya ng jowa, hindi ba? Pero hindi sayang talaga si Patrick. Sana talaga ay ako na lamang ang nakipag-chat sa kanya. I mean yung totoo kong pagkatao. Malay ko ba na magugustuhan ko rin si Patrick kasi hindi kasi siya yung tipo ko. Mas bet ko yung mga bad boy looking, Papa Dudut. Parang ang bait-bait kasi ni Patrick. Siguro ay halos 2 hours din na nag-usap sina Patrick at Jade bago sila nag-decide na umuwi na. Nang malaman ni Patrick na nag-commute lamang kami ay nag-offer siya na ihatid kami sa bahay namin. May dala pa siyang kotse. Pumayag na kami ni Jade kasi mas okay yon kesa mahirapan kaming makasakay. Medyo late na rin kasi. Sa backseat ng kotse ako sumakay habang si Jade ay sa unahan at katabi niya si Patrick. Nag-usap pa rin sila at paminsan-minsan ay sinasali nila ako. Feeling ko ay tinutorture ako ng time na yon, Papa Dudut. Finally ay nakarating na kami sa bahay ni na Jade. Buwaba na rin ako roon kasi nag-chat sa akin si Jade na mag-uusap pa kami about kay Patrick kaya doon muna ako sa kanila. Nang makalis na si Patrick ay pumasok na kami ni Jade sa bahay nila at dumiretso sa kanyang kwarto. "Ano, nagustuhan mo ba si Patrick, Bes? Anong first impression mo sa kanya?" Tanong ko kagad kay Jade. Hindi ko pa masabi eh. Pero I like his personality, Bes. Sobrang amazing niya. Joker siya pero mabait at gentleman. Hindi ko akalain na magkiklik kami. Ang dami naming something in common. Buti na lang talaga at memorize ko ang lahat ng tungkol sa kanya kaya hindi siya nakahalata, Bes. Masaya ang wika pa ni Jade. So if ever na manligaw siya sa iyo ay may pag-asa ba siya? Tanong ko. For now, hindi ko pa yan masasagot. Gusto ko pang makilala si Patrick. Talagang nakuha niya ang interes ko. Saka hindi pa naman siya nanliligaw. Slowly but surely dapat, hindi ba? Nakangiting tura ni Jade. Sa bagay, mahirap naman talaga na mabilisan kasi baka mabilis din matapos. Basta i-enjoy mo lang ang moment na yan, Bes. Sobrang happy ako para sa iyo, ang sabi ko. Nag-thank you si Jade sa akin kasi kung hindi daw dahil sa akin ay hindi niya makikilala si Patrick. Ang galing ko raw pumili ng lalaki na i-date niya.
hindi raw nakapagsisisi na minute namin si Jade. Hindi ko ipinakita kay Jade na nagsiselos ako, Papa Dudut. Natatakot ako na baka yun pa ang pag-awayan naming dalawa. Ayoko namang masira ang friendship namin dahil lamang sa isang lalaki. Yun ang pinakaayokong mangyari sa amin ni Jade. Saka never kong na-imagine na mag-aaway kaming magkaibigan sa ganung bagay lang. Parang ang babaw. Kaya hanggang kaya kong iwasan ay iiwasan ko na mangyari yon. Habang naglalakad ako pa uwi ay nakatulala lamang ako, Papa Dudut. Iniisip ko kung tama ba na inireto ko si Jade kay Patrick kasi ako ang nasasaktan ngayon. Kung may babalik ko lang talaga ang oras ay hindi ko na yon gagawin. Ako na lang ang susubok na makipag-date kay Patrick. Base sa nakita ko kung paano mag-uusap sina Jade at Patrick at pati na rin sa mga naging sagot ni Jade. Sa tanong ko ay mukhang malaki talaga ang chance na maging sila kung sakali na manliligaw si Patrick. Iniisip ko pa lamang na magiging sila ay parang ang sakit-sakit na. Pagdating ko sa aming bahay ay sa kwarto ko kaagad ako nagpunta. Nagpalit lamang ako ng damit at humiga na ako. Tinamad na akong maligo dahil sa mga nangyayari. Dinilit ko na rin ang dating app sa aking phone na ginamit ko para magkakilala sina Jade at Patrick. Ang sabi kasi sa akin ni Jade ay i-delete ko na yon kasi nag-usap sila ni Patrick na hindi na sila gagamit noon. Hindi rin kagad ako nakatulog kasi iniisip ko pa rin si Patrick para kong timang na ini-imagine na ako ang kadate niya at hindi ang best friend ko. Grabe talaga ang panghihinayang ko na na-feel ko ng mga time na yon. Simula nang magkakilala si Jade at Patrick ay si Patrick na ang palagi naming pinag-uusapan na magkaibigan. Noong ko lang nakita si Jade na ganon kasaya kapag lalaki ang pinag-uusapan namin. Dati kasi parang nandidiri siya kapag ganon ang topic kasi ayaw niya talagang magka-jowa pa. Pero mukhang tinamaan siya nang malala nang makilala niya si Patrick. Walang kaalam-alam si Jade na sa tuwing pinag-uusapan namin si Patrick ay nasasaktan ako, Papa Dudut. Ayoko namang ipaalam sa kanya na may gusto rin ako kay Patrick. Ayokong ako ang magiging reason para mag-guilty si Jade na first time niyang magkaroon ng interes sa isang lalaki at deserve din naman yon ng best friend ko. Pinilit kong i-divert ang attention ko palayo kay Patrick pero napakahirap nung gawin. After ko maging busy sa work, pag uwi ko at bakante na, ang utak ko ay si Patrick ang agad na pumapasok sa utak ko. Mas lalo pa ako nahirapan nang i-add ako ni Patrick sa Facebook at sa akin siya nagtatanong ng mga tungkol kay Jade. Siyempre para hindi siya makahalata ay sumasagot ako ng maayos. Pinupush ko pa nga si Patrick na ligawan na niya si Jade pero huwag niyang sasaktan kasi ako ang makakalaban niya. Hindi ba yung mukha akong timang, Papa Dudut? Bet ko si Patrick pero pinupush ko siya sa iba. Nakikita ko rin sa mga posts at story ni na Jade at Patrick na nagkikita sila. Nagde-date sila. Maraming kakilala si Jade ang natutuwa kasi finally ay nakikipag-date na siya. Happy rin naman ako para sa kanya pero ayokong i-invalidate ang feelings ko at i-gaslight ang sarili ko na okay lang ako. Nasasaktan ako kasi ng mga panahon na yon. Alam ko at maraming listeners ang maiirita sa akin at naiintindihan ko sila. Pero yun talaga ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Isang gabi, patulog na sana ako nang mag-video call si Jade sa akin. Yun pala ay magkakwento siya ng naging date nila ni Jade sa isang amusement park. Napakasaya raw palang kasama ni Patrick, Papa Dudut. Walang dull moment. Doon na rin inamin sa akin ni Jade na nanliligaw na si Patrick sa kanya. Gusto na raw niya si Patrick pero natatakot siya na masaktan. Ang sabi ko naman ay parte ng isang relasyon ang masaktan. Pero depende pa rin sa klase ng sakit na mararamdaman mo. Kung galing sa cheating at abuse ay ibang usapan na yon. Yun din daw talaga ang kinakatakot ni Jade pero mukhang wala naman daw sa pagkatao ni Patrick ang pagiging cheater at nananakit. So sasagutin mo na si Patrick? Tanong ko kay Jade. Gusto ko na pero titignan ko kung hanggang saan ang panliligaw niya. Alam mo naman na bago sa akin ang lahat ng ito. Ito yung first time na may
pinayagan ako manligaw sa akin. Saka may isa pa akong problema na pumipigil sa akin para sagutin si Patrick, turan pa ni Jade. Ano naman yun? Medyo kinakabahan ako kasi baka alam na ni Jade na meron akong gusto kay Patrick. Siyempre magkaibigan kami at kilala na niya ako. Baka napansin niya yon. Baka yon ang tinutukoy niyang bagay na pumipigil sa kanya para maging sila ni Patrick. Medyo nakukonsensya kasi ako bes. Hindi ba? Hindi naman talaga ako ang nakachat niya doon sa dating app. Sa tingin mo ay dapat ko bang sabihin yon sa kanya? Nababahalang tanong pa ni Jade. Yun ba? Akala ko kung ano na. Alam mo bes, hindi mo kailangan makonsensya at hindi mo na kailangan sabihin yon kay Patrick. Saka ako nga ang nakipag-chat sa kanya pero picture mo, information mo, at personality mo ang ginagamit ko. So technically, ikaw talaga ang nakachat niya. Sagot ko kay Jade. Kung tutuusin ay pwede kong i-push sana si Jade na sabihin kay Patrick kasi may chance na magalit o ma-offend si Patrick kapag nalaman niya yon. Baka yun pa ang maging way para ma-disappoint si Patrick kay Jade at maudlot ang nabubuong love story nilang dalawa. Kaya lang hindi ko kayang gawin yon sa best friend ko. Oo, nasasaktan ako pero hindi yun reason para taluhin ko si Jade. Mas nangingibabaw pa rin sa akin ang friendship naming dalawa. Hindi ko nga lang talaga maalis sa sarili ko ang masaktan kasi may gusto rin ako kay Patrick. Pagkatapos ng ilang months ay masayang binalita sa akin ni Jade na sila na ni Patrick. Sinagot na pala niya si Patrick sa mismong birthday ni Patrick. Na-feel ko na sobrang saya ng kaibigan ko Papa Dudut. Kaya lang ay hindi ko magawang maging 100% na masaya kasi nga masakit yon para sa akin. Paminsan-minsan ay nagkaka-chat pa rin kami ni Patrick sa Messenger. May mga times na nag-react siya sa post ko at nagkokomento. Nararamdaman ko na gusto niya akong maging kaibigan kasi best friend ako ni Jade. Minsan din sa akin siya nagtatanong kung magkasama ba kami ni Jade at kung ano-anong bagay tungkol kay Jade. Kung pwede nga lang na hindi ko na replyan si Patrick ay ginawa ko na papadudot. Para sana mas maging mabilis ang pag-move on ko sa kanya. Kahit naman na hindi naging kami at hindi niya ako nagustuhan. Kaya lang, hindi ko yon pwedeng gawin kasi baka makahalata siya sa feelings ko para sa kanya. Baka kapag nalaman pa niya ay i-chika niya kay Jade. Hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ni Jade kapag nalaman niya na may feelings ako kay Patrick. Baka magalit siya sa akin at yun pa ang maging dahilan para masira ang pagkakaibigan namin. May mga pagkakataon din na nagiging third wheel ako sa mga lakad ni na Jade at Patrick. Lalo na sa mga lakad nila na kailangan na mag-overnight. Hindi kasi papayagan si Jade ng parents niya sa ganong klase ng lakad kapag hindi ako kasama. Iniingatan din siguro nila na huwag lumagpas sa hindi pa dapat sina Jade at Patrick. Mas lalong masakit ang ganong eksena para sa akin kasi nakikita ko ang lambingan nilang dalawa. Wala naman ako magagawa kundi ang magpanggap na masaya at kinikilig sa kanila. Talagang naging best actress ako ng time na yon, Papa Dudut. Isang araw tinawagan ako ni Jade para i-invite ako sa birthday ng papa niya. Nagaganapin sa bahay nila. Simpleng dinner lang daw. Gusto ko sanang tanungin kung invited si Patrick pero hindi ko na tinuloy at baka magtaka pa si Jade kung bakit ko yon itinatanong. Pero obviously invited si Patrick at ayoko sanang pumunta. Pero palagi kasi akong nasa birthday ng parents ni Jade at baka magtampo naman sila. Wala rin akong may dadahilan kung bakit hindi ako makakapunta kasi wala akong pasok sa work ng araw na yon. Pagdating ng araw ng birthday ay bumili lamang ako ng paboritong wine ng papa niya. Masaya na kasi yon sa ganung bagay para meron akong gift sa kanya kahit papaano. Dumating ako kina Jade ng alas 7 ng gabi at hindi na ako nagulat nang makita ko na naroon si Patrick. Sakto raw ang dating ko kasi malapit nang maluto yung isang putahe na niluluto. Habang kumakain na kami ay sinabi ng papa ni Jade kay Jade kung gaano ito kasaya kasi meron na itong boyfriend. Sana raw ay huwag sasaktan ni Patrick si Jade. Kahit ako ay ganoon din naman ang gustong mangyari.
Ayokong masaktan ang kaibigan ko kasi mahal na mahal ko siya at parang kapatid ko na rin talaga siya, Papa Dudut. After ng dinner ay nagkwentuhan pa kami. Dahil sa naka-focus kina Patrick at Jade ang topic ay hindi na ako naging komportable. Nag-excuse muna ako at nagpaalam na magbe-vape sa labas ng bahay. Lumabas ako at nagpunta sa harapan ng bahay ni na Jade. Meron doong mini garden na may upuan na gawa sa bato at doon ako pumwesto. Nagulat ako nang sinundan ako ni Patrick doon at umupo siya sa may tapat ko. Aalis na sana ako nang pinigilan ako ni Patrick. May gusto raw kasi siyang sabihin sa akin. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Sadie. Inamin na kasi sa akin ni Jade na ikaw pala yung nakachat ko noon sa dating app pero pagkataon niya yung ginamit mo kasi gusto mo na magkaroon na siya ng boyfriend. Turan ni Patrick. Nanlamig talaga ako ng malala ng oras na yon, Papa Dudut. Sorry kung ginawa ko yun ha. Maintindihan ko kung galit ka sa akin pero sa akin ka na lang magalit. Huwag na kay Jade please. Wika ko. Ha? Hindi ako galit na kahit kanino. Hindi ba nag-thank you nga ako sa iyo kasi ikaw ang naging way para makilala namin ni Jade ang isa't isa. Malaki pala ang naging part mo sa love story namin ni Jade. Nakangiting wika ni Patrick. Lumapit pa si Patrick sa akin at niyakap niya ako nang mabilis. Saka siya bumalik sa loob ng bahay. Kahit papaano ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib kasi naging positive ang pagtanggap ni Patrick nang malaman nito ang totoo na hindi talaga si Jade ang nakachat nito sa dating app. Pero syempre nasasaktan pa rin ako ng time na yon. Kasi kahit gusto kong iwasan si Patrick para mawala na ang feelings ko sa kanya ay hindi ko magawa. Ako lang naman kasi ang nakakaalam ng nararamdaman ko na yon. Dumating na ako sa point na nasabi ko na sa sarili ko na kailangan ko nang magpakatotoo kay Jade. Feeling ko ay palihim kong binebetray ang best friend ko kasi may lihim akong pagtingin sa boyfriend niya. Naglakas loob akong kausapin si Jade sa bahay nila. Doon ulit kami sa kwarto nila habang inaamin ko sa kanya ang feelings ko kay Patrick at kung bakit ko yon naramdaman ay panay ang iyak ko. Iniready ko na rin ang sarili ko sa galit ni Jade pero imbes na magalit siya sa akin ay niyakap pa niya ako. Hindi raw niya ako masisisi kung bakit ako nagkagusto kay Patrick dahil ako ang unang nakakilala rito. Napakaswerte niya raw sa akin kasi honest ako sa kaibigan, Papa Dudut. Bes, sa tingin ko'y mas makakabuti para sa akin na maglaylo muna sa inyo ni Patrick para mawala na itong feelings ko sa kanya. Ikaw na muna ang bahalang mag-explain sa kanya kung bakit at hindi na ako makakasama sa mga lakad ninyo. Pero sana hindi maapektuhan ang friendship natin sa inamin ko sa iyo. Wika ko. Umiling si Jade. Don't worry. Walang kahit na anong bagay ang makakasira sa friendship natin, Bes. At naintindihan ko kung bakit lalayo ka muna sa amin. Basta kapag okay ka na ay bumalik ka na kaagad ha. Kahit nasa kabilang street ka lang, mamimiss kita. Ang naluluhang turan pa ni Jade. Masasabi ko na sobrang swerte rin ako at nagkaroon ako ng best friend na kagaya ni Jade na malawak ang pangunawa, Papa Dudut. Actually sobrang risky ng ginawa ko na yon kasi pwedeng maging meet siya yon para masira ang friendship na inalagaan namin ng napakatagal na panahon. Pero ganun yata talaga, Papa Dudut, kapag sobrang importante ng isang tao sa iyo. Lalawakan mo ang pangunawa mo sa kanya at pipilitin mo siyang intindihin, huwag lamang siyang mawala sa iyo. As of now ay nagmo-move on pa rin ako kay Patrick. Hindi rin sinabi ni Jade kay Patrick ang sinabi ko sa kanya. Baka kapag nalaman kasi ni Patrick ay mas lalo na akong hindi magpakita sa kanilang dalawa. Hopeful naman ako na mawawala na ang feelings ko kay Patrick at alam ko na getting there na ako, Papa Dudut. Miss na miss ko na rin kasi ang best friend ko at gusto ko na siyang makita tapos magbabanding ulit kami kagaya ng dati. Sincerely yours, Sadie. Napakapalad mo kung makakatagpo ka ng isang pagkakaibigan na panghabang buhay. Maswerte kang handang masaktan ang kaibigan mo para lamang sa iyong ikakaligaya. Bihira ang ganitong klase ng kaibigan na kahit nasasaktan na siya, ay tinitiis niya para sa iyong kasiyahan. Maganda rin sa isang friendship na open kayo sa isa't isa. Yung hindi kayo nagkakaroon ng alinlangan na sabihin ang isang bagay
lalo na kung makakaapekto ito sa inyong dalawa at sa inyong samahan. Sa ganitong sitwasyon ay maganda na meron kayong tenga na marunong makinig at puso na marunong umunawa. Ang ganitong klase ng pagkakaibigan ay sigurado na magtatagal at magiging panghabang buhay. Huwag pong kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kwento na madalas ay akala natin ay hindi nangyayari sa totoong buhay, hanggang sa tayo mismo ang makaranas nito. Mga karanasan na kailanman ay hindi natin makakalimutan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gia. 29 years old at nakatira dito sa Batangas. Hindi talaga nakukumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakaparinig ng inyong YouTube channel. Ginagawa ko na nga itong pampatulog ko sa gabi. Talagang bago matapos ang araw ko ay kailangan na nakapakinig ako ng sulat na inyong binabasa at parte na kayo halos ng araw-araw na buhay ko. Kaya naman eto at naisipan kong gumawa din ng sarili kong sulat para makapagbahagi ng kwento sa inyong YouTube channel. Simple lang ang buhay namin noon pero masaya kami, Papa Dudut. Jeepney driver si tatay, si nanay naman ay nasa bahay lang at dalawa lamang kami na magkapatid ni Abby. Ang sarap ng ulam ngayon na, wika ni tatay habang magkasama kami sa hapagkainan para pagsaluhan ng hapunang inihain ni nanay. O nga po nay, ang bango po ng niluto ninyong ginisang itlog at ampalaya, wika naman ni Abby. Tapos may partner pa na piniritong tuyo. Sabi ko naman, kayo talaga kung ano-ano na naman yung mga pambobolang sinasabi ninyo sa akin. Pagtawa pa ni nanay. Kahit ano naman kasing luto mo mahal, masarap talaga. Wika pa ni tatay. Tama po tatay. Ano man ang ihain sa inyo sa lamesa, siguradong mabubusog kami. Wika ko. Ikaw talaga Gia, manang-mana ka sa tatay mo. Pagtawa pa ni nanay. Basta ako nay, sa inyo po ako nagmana ng ganda ko. Ang sabi naman ni Abby na sinundan ng malakas na tawanan sa kusina ng bahay. Kumusta naman ang pag-aaral ninyo? Tanong ni tatay. Nasa second year high school si Abby at third year naman ako. Okay naman po tay, pareho po kaming nasa top 10 ni Abby. Tugon ko. Tama si Ate Gia, pareho po naming pinagbubuti ang pag-aaral namin. Ang sabi naman ni Abby. Mabuti naman kung ganon, wika ni tatay. Mabait yung mga anak natin, mahal. Lahat ng billing ko sa kanila, palagi nilang sinusunod. Hindi sila nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin, wika pa ni nanay. Ayaw kasi namin na mahirapan kayo ni tatay, nay. Kaya nga po ako ang tumutulong kapag nakikita ko na nahihirapan si Abby sa mga subject niya. Tinutulungan ko po siya na mag-review para makakuha kami ng mataas na score sa mga exam namin. Wika ko. Ang swerte ko talaga na may Ate Gia ako na matalino, singit pa ni Abby. Hindi ako matalino, matyaga lang din ako mag-aral kagaya mo Abby. Wika ko. Pero maswerte kami na kayo ang mga anak namin at hindi kami binigyan ng sakit ng ulo, sabi pa ni nanay. Maswerte rin po kami na kayo ang magulang namin na hindi kami pinapabayaan, ang sabi ko. Basta palagi ninyong tatandaan na ang pag-aaral na ginagawa ninyo ay hindi para sa amin ang nanay ninyo. Para yan sa mga sarili at kinabukasan ninyo. Ayaw namin na mahirapan kayo sa hinaharap, kaya gusto namin na maaga ninyong matutunan ang magsumikap sa pag-aaral. Para kahit wala na kami ng nanay ninyo, matututo na kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Wika pa ni tatay. Huwag po kayong mag-alala tay, gagawin namin ang lahat ni Abby, ang lahat para makatapos kami sa pag-aaral at maibalik namin lahat ng naging sakripisyo ninyo. Kami naman po ang babawi sa inyo, wika ko. Wala kayong dapat na ibawi sa amin dahil responsibilidad namin kayo ng tatay ninyo. Mga anak namin kayo kaya dapat lang na gawin namin ang bagay na ito.
ang buhayin at pagsumikapan ng pag-aaral ninyo. Wika naman ni nanay. Kagaya ng sabi ko kanina, simple lang ang buhay namin, Papa Dudut. Simple dahil hindi kami sinanay ni nanay at tatay ng kahit na anong luho. Pero masaya kami. Totoong masaya kami dahil noon pa lang na-realize ko na hindi naman talaga namin kailangan, Papa Dudut, ng gaanong material na bagay o luho sa buhay namin. Ayos lang magkakasama kaming pamilya at walang kahit na anong problema na iniisip o kinakaharap. Pero isang malaking pagsubok ang dumating noon sa buhay namin. Nang ma-stroke si tatay at ilang araw siyang namalagi sa ospital. Kailan daw ba ako pwedeng lumabas ng ospital? Tanong ni tatay. May mga test pa na kailangan gawin sa iyo, mahal, ang sabi ni nanay. Pero mataas na masyado ang babayaran natin dito. Saan pa tayo kukuha ng pera? Nag-aalalang tanong ni tatay. Huwag mo munang isipin nyo ng mahalaga ngayon ay magpalakas ka para makauwi na rin tayo sa bahay, wika ni nanay. Nasaan pala si Abby? Muli pang tanong niya. Nasa bahay po, tay. Mamaya po siya naman ang nandito kapag ako naman po ang nasa bahay, tugon ko. May exam kasi mga bata kaya kailangan nilang mag-aral, wika ni nanay. Pasensya na po kayo at naaabala ko pa kayo, malungkot na sabi ni tatay. Mahal, huwag mo sabihin yan kasi hindi ka abala sa amin ng mga bata, wika ni nanay. Tama po si nanay. Kaya naman po namin ni Abby ang mag-aral kahit nagbabantay dito sa ospital. Kaya wag po kayong mag-alala para sa amin, ang sabi ko naman. Nahihiya ako kasi dapat ako ang nagbibigay ng pangangailangan ninyo. Pero eto ako ngayon at nagiging pabigat sa inyo. Wika ni tatay na medyo naluluha na. Pasensya na talaga kayo ha, dugtong pa niya. Mahal, wag ka mag-isip ng ganyan. Kagaya ng sabi ko ay magpalakas ka para makalabas ka na rito sa ospital. Pagsubok lang ito sa atin at malalampasan natin to. Huwag ka nang malungkot, wika ni nanay. Basta tayo ha, paglabas niyo po, nasa top 5 na kami ni Abby. Alam namin kasi na mas matutuwa kayo doon, wika ko. Basta alam ko at nakikita ko na pinagbubuti ninyo ang pag-aaral ninyo ay sapat na yun sa akin, Gia. Wala na kayong dapat pang patunayan. Pero salamat sa inyo ng kapatid at nanay mo, ang sabi pa ni tatay. Papa Dudut, doon nagsimula na maramdaman kong mahirap pala talaga ang buhay. Dahil sa pagkaka-ospital ni tatay ay naging patong-patong ang utang namin. Nang dahil din sa pagkaka-stroke ni tatay ay nagsimula na siyang mahirapan na makalakad, kaya naman hindi na siya nakakapag-drive pa ng jeep. Dahil sa mga naging utang namin ay napilitan kami na ibenta na ang jeep ni tatay. Nagsimula na rin si nanay na tumanggap ng mga labada para may pandagdag kami sa mga panggastos namin. Tay, eto na po ang pagkain ninyo. Wika ko nang madalhan ko si tatay ng pagkain sa kwarto nila ni nanay. Hirap na siyang makabangon kaya madalas na doon na lamang siya kumakain. Dinadalahan na lamang namin ang pagkain at inaalalayan naming bumangon mula sa kama. Dapat ay hindi mo na ako dinalhan ng pagkain dito. Hindi pa naman kasi ako nagugutom, wika ni tatay. Kailangan niyo pong kumain kasi may mga gamot pa kayo na kailangang inumin, wika ko. Doon ko na siya sinimula na pakainin hanggang sa makainom siya ng gamot niya. Nakapag-aral ka na ba? Tanong ni tatay. Tumango naman ako habang inaayos sa tray ang pinagkainan niya. Anak, pasensya ka na kay tatay ha kung nagiging pabigat ako sa inyo ngayon, wika niya. Tumingin ako sa kanya at nakita ko na nasa may labas ng bintana ang mga tingin niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin para maitago ang naluluhan niyang mga mata. Tay, hindi po kayo pabigat sa amin ni nanay. Parte po kayo ng pamilya na ito kaya aalagaan po namin kayo, tugon ko. Ako dapat ang nag-aalaga sa inyo at hindi baliktad na ganito. Pero eto ako ngayon at pabigat na sa pamilya.
Wika pa niya na napakalungkot ng boses. Minsan iniisip ko na sana'y namatay na lang ako para hindi na kayo nahihirapan sa akin ng ganito. Wika pa niya. Tay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Mas lalo kaming mahihirapan ni nanay kapag nawala kayo sa amin. Wika ko naman. Ayoko lang kasi na patuloy pa akong maging pabigat sa inyo. Ayoko na patuloy na inaalagaan at inaasikaso ninyo. Wika niya bago tuluyang naiyak. Napaluha na lamang din ako noon, Papa Dudut. Wala na kasi akong ibang masabi pa sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng dibdib niya na mga oras na yon. Hindi sanay si tatay na wala siyang trabaho. Dahil responsable siyang padre de pamilya. Ang gusto niya lang ay maibigay ang mga pangangailangan namin ng pamilya niya. Pero nang mga panahon na yon, wala na siyang ibang magawa. Dahil sa pagiging mahina ng kanyang mga binti. At nang makagraduate ako ng high school ay doon ako nagdesisyon na hindi na magpatuloy sa pag-aaral. Anak, ayokong huminto ka sa pag-aaral mo. Wika ni tatay nang sabihin ko sa kanila ni nanay ang plano ko. 1 taon lang naman po ang sabi ko. 1 taon tapos tatamarin ka ng mag-aral. Sabi pa ni tatay. Hindi po tay, sisikapin ko po na muling makabalik sa pag-aaral. Tutulong lang po ako sa mga gastusin dito sa bahay. Pati na rin po sa pag-aaral ni Abby. Magiging graduating na po siya kaya malaki na rin ang magiging gastos para sa kanya. Wika ko. May nakita naman na po ako na pwede kong pasukan na trabaho. Ang sabi ko pa. Saan naman anak? Tanong pa ni nanay. Kina Tita Minerva po. Mamasukan po akong kasambahay doon. Wika ko pa. Doon ka magtatrabaho napakasama ng ugali ng pinsang ko na yun. Wika pa ni tatay. Pansamantalang naman po. Nagkita po kasi kami sa palengke noong nakaraang linggo. Nagtatanong siya kung may kakilala raw ba ako na pwedeng mamasukan sa kanya na kasambahay. Kaya naisipan ko na isuggest po ang sarili ko at sumang-ayon naman po siya. Kesa raw kumuha pa siya ng hindi niya kilala. Wika ko. Pero masama talagang ugali ng pinsang ko na yon. Kaya nga siguro hindi binigyan ng anak yon kasi masama ang ugali. Hindi marunong tumulong sa mga ibang kamag-anak namin na nangangailangan ng tulong. Porket nakakaangat sa buhay. Akala na niya kung sino siya. Huwag ka nang tumuloy magtrabaho doon, Gia. Dagdag pa ni tatay. Sayang naman po yun, tay. Ang sabi rin po kasi ni Tita Minerva, dadagdagan niya raw po ang rate ko sa trabaho kapag pumayag ako dahil kamag-anak niya tayo. Wika ko. Magsasalita pa sana si tatay pero si nanay na ang muling sumingit para kumbinsin si tatay na payagan na ako na magtrabaho kina Tita Minerva. Hayaan na natin siya, tay. Nangako naman si Gia na babalik siya sa pag-aaral pagkatapos ng pagtatrabaho niya. Wika ni nanay. Paano kung di na siya bumalik pa sa pag-aaral niya? Tanong ni tatay. Gagawin ko po yun, tay. Huwag po kayong mag-alala. Tutupad po ako sa pangako ko sa inyo. Tugon ko naman. Sa kabila ng pagtutol ni tatay na magtrabaho ako at hindi na tumuloy sa pag-aaral ko, ay pumayag na rin siya kasi wala na siyang ibang magagawa pa. Kesa pare-pareho kaming mahirapan ay hinayaan na lamang niya ako sa plano kong gawin. Papadudod stay in ako sa bahay ni Tita Minerva. Malaki ang bahay niya na may 2 palapag at 5 kwarto. Doon niya ako pinatulog sa bahay na may first floor. At alam ko na yon ang pinakamaliit na kwarto sa lahat. Ayos lang kasi ang mahalaga naman ay komportable pa rin ako. Hindi hamak naman kasi na mas malaki ang kwarto na yon kesa sa kwarto namin ng kapatid kong si Abby. Ano ba naman tong niluto mong adobo? Napakaalat. Inis na sabi ni Tita Minerva nang matikman niyang niluto ko para sa hapunan. Naku tita, napaalat po ba? Wika ko. Ay hindi, kakasabi ko lang, hindi ba? Ano naman bang inatupag mo at parang wala ka sa sarili mo? Ang sabi pa niya. Wala naman po tita. Sakto naman po ang lasa ng adobo na niluto ko kanina.
Hindi ko alam kung bakit biglang umalat ngayon. Ang sabi ko pa. Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka lang talagang magluto. Pasalamat ka nga at kinuha pa kita na kasambahay at tagaluto dito sa bahay ko. Kahit na mukha ka namang walang pakinabang. Kung hindi lang talaga ako naaawa sa tatay mo, hindi kita kukunin. Kaya ayusin mo ang pagtatrabaho mo dito sa bahay ko. Bulayaw pa niya. Matalas ang bibig ni Tita Minerva, Papa Dudut. Madalas siyang magmura at magbitaw ng mga masasakit na salita. Solong anak lamang siya ng mga magulang niya at pinsang buo ni Papa. Sa mga family gathering, si Tita Minerva ang madalas na hindi ko nakikita na nagpupunta. Pero hindi nasa kabilang baryo lamang siya. Nakilala ko siya noong bata pa lamang ako nang makasabay namin ni nanay sa pamamalengke. Palaging kwento ni tatay na may kaya sa buhay si Tita Minerva. Maaga kasi itong nabiyuda at lahat ng negosyo ng asawa ay naiwan sa kanya. Ayun nga lang hindi sila nagkaroon ng anak ng asawa niya. Ang sabi pa ni tatay kaya hindi pumupunta si Tita Minerva sa mga family gathering kasi hindi naman daw ito invited. Masama raw kasi ang ugali nito kaya ayaw imbitahan ang kanilang mga kamag-anak. Akala ko ay chismis lamang yon. Talaga kasing ang ganon mag-usap ang mga matatanda, hindi ba? Pero mula nang tumira ako sa bahay ni Tita Minerva, doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ni na tatay. Napapitlag ako nang biglang bumagsak ang flower vase mula sa lalagyanan nito. Nang malingunan ko yun ay nakita ko ang pusa ni Tita Minerva na biglang tumakbo papasok ng kusina. Hahabulin ko sana ang pusa nang bigla namang pumasok sa sala si Tita Minerva. Ano yan? Anong ingay yun? Pagalit na sigaw ni Tita Minerva. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nabasag na flower vase. Ano naman ba yung ginawa mo, Gia? Malakas na paghampas niya sa akin. Tita, wala po akong kasalanan. Si Juno po yung may gawa niyan, yung pusa ninyo. Wika ko. At sisisihin mo pa talaga ang pusa ko? Halika nga ditong babae ka. Kailangan mo talagang maturuan ng leksyon. Sigaw ni Tita Minerva kasunod ang paghatak sa mga damit ko at paghampas sa braso. Aray tita, tama na po. Aray, nasasaktan na po ako. Sigaw ko. Masasaktan ka talaga para magtanda kang babae ka. Wala ka nang ibang ginawa kung hindi ang bigyan ako ng sakit ng ulo at sirain ang mga gamit ko dito. Sigaw pa ni Tita Minerva na sinabayan pa ng marahas na paghablot ng buhok ko. Tita, hindi naman po talaga ako ang may kasalanan. Pag-iyak ko. At talagang magdadahilan ka pa ha? Malakas niya akong tinulak sa may sahig at nahawakan ng isang kamay ko ang bubog ng nabasag na vase. Dumugo yun at doon lamang huminto si Tita Minerva sa pananakit sa akin. Inisin mo na yung kalat na yan kung ayaw mong buong mukha mo ang ingudgod ko sa mga bubog na yan. Wika pa niya bago naglakad patalikod mula sa akin. Papadudot hirap man akong kumilos dahil sa sugatan ko at duguang mga kamay. Tumayo pa rin ako at nilinis ang kalat sa tiles ng sahig. Ang kalat ng dugo ko at nabasag na flower vase. Hindi ko na inalinta na ang sugat ko at mas inuna ko ang paglilinis sa sahig. Hindi yun ang una at huling beses na nasaktan ako ni Tita Minerva. Bukod sa matalas siyang magsalita ay mabigat din ang kanyang kamay, lalo na kapag nagagalit siya. Mabilis pa namang uminit ang ulo niya kaya mabilis niya rin akong nasasaktan. Dumating ang point na halos araw-araw na niya akong nasisigawan at namumura. Lahat ng iyon ay palagi kong tinitiis. Buti at nakakatagal ka sa bruha mong tita. Wika ng kapitbahay naming si Andrea. Kasambahay din siya sa bahay na tinitirhan niya. Oo wala akong choice. Kailangan kong tumagal para sa pamilya ko. Wika ko naman. May pasakan na naman sa braso mo. Pansin niya. Mawawala rin naman ang mga yan. Ang mahalaga ay sumisweldo ako para may maibigay ako sa pamilya ko. Tugon ko naman. Isang beses sa isang buwan ay umuwi ako sa bahay namin, Papa Dudut. Napansin kaagad nila ang pangangayayat ko. Siyempre ang sabi ko ay namamahay lamang siguro ako, kaya ganon. Tinatrato ka ba ng maayos ng tita mo? Tanong ni tatay.
Opo, mabait po siya sa akin, tugon ko. Mabuti naman kung ganun. Kasi kapag nalaman ko na hindi kanya tinatrato ng maayos, ako talagang makakaharap niya. Ang sabi pa ni tatay. Huwag po kayong mag-alala. Mabait po si Tita Minerva at palagi niya po akong kinekwentuhan tungkol sa inyo. Wika ko. Ano namang mga kinekwento niya? Hindi naman siya malapit sa amin ng mga pinsan niya. Tanong ni tatay. Ano po basta yung tungkol po sa mga kabataan ninyo? Nay, kain na po tayo. Nagugutom na po kasi ako at namiss ko rin po talaga ang luto ninyo. Pag-iiba ko ng topic namin. Papadudod tayo kung malaman ng mga magulang ko ang sitwasyon ko noon sa bahay ni Tita Minerva. Ayoko magalit sila sa taong nagbigay ng trabaho sa akin at ayoko mawala ng trabaho. Kaya naman lahat ng pananakot noon ay tiniis ko na lamang para lamang sa pamilya ko. 1 taon na ako nagtatrabaho pero walang pagbabago sa pagtrato sa akin ni Tita Minerva. Ikaw talagang babae ka? Hindi mo na naman inayos ang paglalaba mo. Nasira na naman ang kulay ng damit ko nang dahil sa iyo. Sigaw ni Tita Minerva habang mahigpit na nakasabunod sa buhok ko. Tita, sorry po. Hindi ko naman po alam na humahawa ang kulay ng isang damit ninyo. Pag-iyak ko dahil nasasaktan na ako sa pagkakasabunot niya sa buhok ko. Hindi mo alam. Ang tanga-tanga mo talaga. Kahit kailan ay hindi ka talaga marunong magtanda. Sigaw pa niya na lumalabas na ang ugat sa mukha at leeg niya. Magsasalita pa sana ako nang bigla na niyang ilublob ang mukha ko sa palangganang may tubig at sabon. Pilit ako nagpumiglas pero masyadong malakas at malaki ang kanyang kamay para sa patpating katulad ko. Akala ko nga ay tuluyan na akong mamamatay nang bigla na lamang may humila sa buhok ko. Anak, ayos ka lang ba? Nanay, gulat at hindi makapaniwalang wika ko nang mamulatan ng mga mata ko ang mukha ni nanay. Hindi siya sumagot sa akin at sinugod si Tita Minerva na nakadapa sa sahig. Walang iya ka? Anong karapatan mo na saktan ng anak ko? Napakakapal ng mukha mong hayop ka. Sigaw ni nanay habang pinaghahampas at sinabunutan si Tita Minerva. Nay, tama na po. Pag-awat ko sa nanay ko at ilang saglit pa bago siya nagawang ilayo mula sa tita ko. Bagay lang yan sa anak mo kasi tatanga-tanga siya. Sigaw ni Tita Minerva. Kahit kailan talaga napakasama ng ugali mo. Sigaw ni nanay. Lumayas na kayo rito bago ko pa kayo pabarangay. Sigaw ni Tita Minerva. Lalayas talaga kami dito kahit na hindi mo sabihin. At ikaw, alam ko na may araw rin yung kasamaan mo. Yung kasamaan ng ugali mo. Babalik din lahat sa iyo ng ginagawa mong pananakit sa anak ko. Pagbabanta pa ni nanay. Nang araw din na yon ay umalis na kami sa bahay ni Tita Minerva at kailanman ay hindi na bumalik pa. Nang makauwi naman kami sa bahay ay doon ko inamin sa mga magulang ko ang matagal ng pananakit na ginagawa sa akin ng amo ko. Naiyak na rin noon sina tatay at nanay pero humingi ako ng tawad kasi nagsinungaling ako sa kanila. Ang sabi nila ay hindi ko dapat tiniis ang kasamaan ng ugali ng tita ko. Pero wala mas nangibabaw sa akin ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Kaya naman nagawa ko yon. 1 buwan ang nakalipas. Nabalitaan namin na nasunog ang bahay ni Tita Minerva. Naisip ko na karma rin yon. Siguro ay dahil sa ginawa niya sa akin. Mula noon ay nagsimula na akong mag-part-time job habang nag-aaral at sa awa naman ng Diyos ay nakapagtapos naman ako sa pag-aaral. Kung meron man na maiiwan na aral itong sulat ko, siguro yon ay magpakatatag tayo sa gitna ng mga pagsubok. Huwag nating susukuan ang mga pangarap natin pati na rin ang ating pamilya dahil darating ang panahon na magtatagumpay din lahat ng bagay na pinagsumikapan natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Gia. Mga kaistorya, hindi naman natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao. Kaya hanggat maaari piliin sana natin ang maging mabuti sa ating kapwa. Dahil pwedeng daan yon para lalo silang maging matatag sa kanilang buhay. Nasa isang mundo man tayo, magkakaiba pa rin ang pag-ikot nito para sa bawat isa sa atin. At kagaya nga ng sinabi ng ating letter sender,
na si Gia ay patuloy lamang tayo na maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay natin.